taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw or sa gabing ito, mayroon po tayong re-reaksyonan. Ito po ay breaking news. Kapapasok lang po. Nito lang po ay nakita po natin ang ating bubwit. Nag-send po siya sa atin ng ating latest update ngayon. Patungkol nga po dito kay General Bantag at ito na rin pong tungkol nga po dito kay Aling Anje. Mukha po mga kababayan. Ayon sa ating bubwit ay babalik. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Pabor po ba kayo dyan kung makakabalik si Aling Anje? Dahil mayroon pong isinir sa atin dito ang ating bubwit mga kababayan. Oo, no? Ang ating pag-uusapan ngayon, ayan, ito ang ating sinin sa atin ng ating bubwit. Ngayon lang po ito ha. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo, babasahin ko na lang ha. Text ni attorney. Guys, tandaan nyo ito ha. Mayroon daw po ritong text si attorney, blank muna ang pangalan ha, sa mga tao niya sa GC ng Correctional Institution for Women. Sabi dito guys nung DC, pakisuyo kay Sir, blank uli natin yung Sir, Chief Investigation na isubmit yung pinirmahan ko po kagabi. So ayon dito sa nakikita natin, 7:40 AM lang ito na kanyang message. Tapos ang sabi niya rito, pakisuyo kay Sir, blank yung name mo na ha, pero may name po dito, Chief Investigation na isubmit yung pinirmahan ko po kagabi. May pinirmahan daw po ito. Take note po ha, attorney po ito mga kababayan. Ipagawa na rin po yung Certificate of Incorporation ng cooperative. Kukunin daw ni Sir DJ si Ma'am Angie as counterintelligence daw sa CIW. Kaya for information ng lahat ng personnel, make sure lahat ng ginagawa nyo above board. Above board? Ano ba pag sinabi guys na board? Di ba yung board of directors ganun sa mga company? Yung matataas, di ba? So above board daw ito. Di ko alam ha, mga kababayan, binabasa ko lang po itong ipinakita sa atin, sinin sa atin. Message daw po yan ni attorney. Attorney po ito na nag-message dyan nga daw po sa GC ng Correctional Institution for Women. At syempre pa, yung sinasabi pong DJ, yung kasalukuyang DJ ngayon. Ayun, sa Mandaluyong nga mga kababayan. Yan po ang latest update po natin dito ha. Dito lang po ninyo yan mga kababayan. Ano po sa tingin ninyo? Naniniwala po ba kayo rito mga kababayan na mayroon po pala silang Isipin nyo 'di ba, ang napag-alaman natin na tatlo ang hawak na position nitong si Angie. Hindi po natin alam kung lahat po yung na position, which is siguro yung pinakamataas doon, yung assistant nga siya ni Katapang ay nasibak na siya doon, 'di ba? Pero siguro itong dalawa ay hindi to nabubroadcast kung itong kasi tatlong hawak nito, tama ba? Ngayon kung lahat 'yon nawala na at ito na naman ngayon mga kababayan. Hindi ko lang pwede kasi pakita sa inyo mga kababayan. For the sake of protection na rin sa ating bubwit. Ulitin ko ha, ngayon lang po ito. Sinin po sa atin ngayong gabi lang, alas 9 ng gabi. Sabi niya rito, sabi nitong attorney, pakisuyo kay Sir Chief Investigation na isubmit yung pinirmahang kupo kagabi. Ipagawa na rin po yung Certificate of Incorporation ng cooperative. Kukunin daw ni Sir DJ si Ma'am Angie as counterintelligence daw sa CIW. Kaya for information ng lahat ng personnel, make sure lahat ng ginagawa nyo above the board. Yan po ang sabi nitong isang attorney di umano. Ayan po mga kababayan. Sa tingin nyo po, may katotohanan po ba ito? At makakabalik si Angie? Pabor po ba kayo na makakabalik si Angie dyan sa lahat po ng position dyan sa At siguro, kung nagkataon po, kung totoo po ito mga kababayan, hindi na po tayo magugulat. Tama ba? Hindi na po tayo magugulat kung one of these days ay makita na lang natin si Angie na nandyan na pala sa isang posisyon na naman sa ating gobyerno. Ito ay hindi na po naman natin sa parang tayo rito ay nagiging bitter na lang tayo, yung parang wala tayong kaanuhan sa kanya. Ayaw natin bigyan ng parang benefit of the doubt. Pero mga kababayan, nakita nyo naman sa naging investigasyon dyan nga po sa Senate at dito nga po sa Congress ay marami po talagang lumabas na hindi po talaga kayang maipaliwanag. Marami pong butas. At mismo nga itong mga senador, hindi po naniniwala. Una, yun nga pagtakas ni Kataroha. At isipin nyo mga kababayan, nung nagawa natin mga reaction video na itong si Angie ay
nandyan pa, presente pa siya dyan sa Bucor, wala silang alam. Hindi nga nila may pang-conclude kung ito nga po ay nawawala or nakatakas. Tama ba? Balikan ninyo ang ating mga upload na mga video. Hindi po sila makapag-conclude kung itong si Kataruha ay nakatakas or pinatakas or nawawala. Sipin nyo mga kababayan ha, at that right moment, itong si Anje ay isa pa siyang assistant ni Katapang. Kumbaga, isa sa pinakamataas dyan sa Bucor. Ngayon, with her position, wala siyang kaalam-alam. Hindi sila makapag-conclude. At ano talaga sila? Blanco kung saan ito naroroon. At humantong nga sa paglilinis nga dyan sa mga septic tank at na-fake news nga dyan si Boyeng. Dyan pa sa fake news na yan, mayroon akong sa inyo. Kung sino pala at nakita ko na yan mga kababayan. Di ko lang maano yung video talaga. Gusto ko talaga kasing sa inyong mga video na yun, mga kababayan, no? Sipin nyo yan, wala na siya sa Bucor, pero siya pa rin yung all of the sudden, nung maaresto, ayon sa report, sa coordination daw ni Anje Bautista, na wala na, sibak na sa Bucor, and yet, siya yung may coordination. Wala na bang magaling dyan sa Bucor na magsalita? Oops, teka, wala ka na dito. Di kami na lang. Kasi nga kami yung nandito na nasa position, di ba? Parang, tawag nito yung moral descendants na lang, di ba mga kababayan? O pwede ba yun? Tingnan na lang natin yung moral descendants kasi nga, wala ka na dyan eh, di ba? For the respect naman sa mga nakaposisyon ngayon. Ano palang silbi ng mga yun? Wala pala silang silbi. Samantalang dati, wala ka namang kaalam-alam na nasa posisyon ka pa. In all of the sudden, ikaw na ngayon ang nakakaalam kung, di ba nakakapagtaka yan mga kababayan? Yan ay marami talagang mga katanungan na nabubuhay at patuloy pong lumulutang. Nagkakaroon po ng samot-saring opinyon ang taong bayan. Atin po dito mga kababayan hindi po tayo rito nagbibintang or hindi po tayo speculate kung ano man. Ang sa atin po dito, ina-analyze po natin at ini-enhance po natin ang mga pangyayari at yung mga report na rin ng mga mainstream media, kalakip na rin ng mga social media, mga vloggers like us. So yan po mga kababayan, hindi ko po alam kung ito po ay may katotohanan. May unfinished business yan, sabi ni Maria Martin. Nako. Ganun ba? Good evening sa iyo, Teodora Antonio. Good evening, Sir Wimar. Hanggat hindi umaalis, ano sabi? Hanggat hindi umalis si Boyeng at Katapang, babalik at babalik si Angelina. Temporary tanggal lang yan, sabi ni Teodora. Yan, sabi niya ha. Sami Gamsawin, si BBM nga walang paki dyan. Ubaya kay Boyeng Jang Biok, sabi ni Sami. Sabi naman ni Yam, tinatakas nila yon kaya alam ni Anje, drama nila yan. Sabi ni Yam ha, hindi ko yan inaano mga kababayan ha. Nire-relate ko lang sa inyo. Good evening Vmar at Team Bantag here watching, sabi ni Ate Merlin Mane. Walang pagbabago hanggat nandyan ang dalawang tambalos-los na pinaglalaroan lang nila ang Kongreso at Senado. Ginagawang bubo ang mga tao, sabi ni Eve Willing. Ayan po, binabasa lang po natin mga kababayan. Teodoro Antonio, pinataka si Kataruha, inutusan siya o baka mayroong pinagawa sa labas, sabi ni Teodora. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang namin nasaksihan ang gobyerno mismo ang quote-unquote sabi ni Xia Sinpay, sindikato di umano, ayon sa kanya. Ito binabasa ko lang mga kababayan. Honest, legitimate. Yung ba yun, Ate Charilo ang ibig sabihin? Ela Carreño. Good evening, Sir Vmar. Bakit anong nangyari ulit dyan kay Anje? Bakit nakabalik ulit yan? Yan di ba na pwedeng bumalik dyan sa Bucor? Galit dyan si Kong Abante at Kong Akop. Naku, Katapang. Sabi ni Ila Carreño. Ito naman po ma'am ay ayon pa lang po sa ating bubuet, no? Unless po kung makita na po natin na nangyari na nga po ito, na ito pong si Anje ay nandyan na po ba? Pero kung mayari po ito mga kababayan, at least nauna na po tayo rito. Mayroon na po tayong info na nakarating po sa atin dito, no? At narinig nyo na po mga kababayan. Hindi na po tayo magugulat kung babalik po yan at nandyan na po yan sa position uli, dyan nga po sa correctional for women's. Okay mga kababayan, maliwanag po yan ano? So ayan nga po ang ating naging reaksyon sa araw na ito mula po sa Malayong Silangan. This is Vmar Channel, ang inyong tagapag-analisa sa mga samut-saring reaksyon at opinyon ng bayan. Maraming salamat po sa Diyos. Hashtag, kung galit ka sa droga, magbantag ka. Always, Pilipinas. Maraming salamat. Bye-bye po sa inyong lahat. Ingat po.